My lovely maid. Isang taon nang nangungulila si Greg sa kanyang nobya na namatay na, kaya parang nawala na rin siyang ganang umibig muli. Ngunit tadhana nga naman, dahil nang makilala niya ang baguhan nilang katulong, biglang tumibok ulit ang kanyang natutulog na puso. Magmamahal pa ba ulit siya o iiwasan na lang ang masungit at magandang katulong nila? Si Gloria ang lahat na nag-aasikaso sa pagluto dito sa bahay. Kung ayaw mo naman ng luto niya, pwede ka namang magluto ng kung anong gusto mong kainin. At sa paglilinis naman ay si Ana ang gumagawa noon. Kaya ang gagawin mo lang ay maglaba, yun lang. 6,000 sahod mo sa isang buwan kasama ng SSS doon. Pero kung ayaw mo sa sahod, pwede ka namang maghanap ng iba. Mahabang paliwanag sa kanya ni Ma'am Nympha na magiging amo niya. Naku ma'am, sure na po ako sa 6,000. Wala na po akong hanapin pang iba. Pero bago yon, pwede ho ba akong mag-advance ng 3,000? Bibili ho kasi ako ng iba ko pang gagamitin eh. Walang pakundangan sabi niya sa amo. Alam mo, gusto kita. Anang ginang sa kanya. Naku ma'am, hindi ho tayo talo. Lalaki ho ang gusto ko. Nakangiwing sagot niya sa ginang. Pumalakhak naman ito sa kanyang tinuran. Sira! Gusto kong pagiging prangka mo. Yan ang gusto ko sa isang tao. Ay, siya nga pala. Sa dulo ng kwarto, sa taas, ikaw ang maglilinis doon. Araw-araw lilinisan mo yon kapag hindi mo buksan ng pinto na kay Gloria mga susi. Inilahad niya ang isang kamay sa ginang. Nagtataka naman tinignan iyon ng ginang. Advance ko ibigay niyo na para makabili na ho ako ng mga kakailanganin ko at para makabalik agad ako at magawa ko ng mga dapat kong gawin sa bahay niyo. Iiling-iling na kumuha ng perang ginang sa bag nito at ibinigay sa kanya yon. Paano ho? Mauna na ako. Babalik naman ho ako agad. Paalam ni Mighty sa kanyang amo. Nang makaalis ang dalaga, naiwan na lang si Nympha sa sofa. Biglang may pumasok sa kanyang isipan at napangiti na lamang ang ginang kapag Kuwan ay nagsalita. Bagay sila ng uniko iho ko. Isang tahimik at isang maingay. Tama. Perfect combination silang dalawa. Anang ginang sa sarili. Wala naman sanang balak na mamasukan bilang katulong si Mighty kung hindi lang talaga kailangan. Paano kasi? 2 buwan na siyang hindi nakakabayad sa tindahan ni Aling Jenny. Paano hindi siya maghahanap ng trabaho nung nakarang araw lang ay nagising na siya sa sigaw ni Aling Jenny sa labas ng bahay niya. May kasama pa itong mga tanod, kaya ayun, kahit sa pagiging katulong ay pinatos na niya. Buti na lamang ang kanyang napasukan ay mabait naman. Iyon ang tingin niya. Kaya na matanggap agad siya sa trabaho, agad siya nag-advance ng pera para mabayaran si Aling Jenny. 2,000 ang utang niya rito. Napabuga na lang siya ng hangin at napailing-iling. Dahil lang sa 2,000 utang niya ay mapapabarangay pa siya. Buti na lamang at binigyan naman siya ni Ma'am Nympha ng pera. Nang maibigay sa kanyang pera ay agad na siya nagpaalam dito. Ang sabi niya ay may bibilin siya mga gamit niya, pero ang totoo ay pambayad lang iyon ng kanyang utang. Oh, Aling Jenny, siguro naman amano sa tayo. Wala na ako atraso sa iyo ah. Iniabot niya rito 2,000. Kung noon ka pa naghanap ng trabaho, di sana noon ka pa nakabayad sa akin ng utang. Nakairap na sabi sa kanya ni Aling Jenny. May soft drinks ba kayo dyan? Pautang pagsahod ko ng bayad. Ay, hindi na kita papautangin dahil ang tagal mo magbayad. Sa iba ka nalang mangutang. Pagkasabi niyan sa kanya, agad isinara ang maliit na bintana ng tindahan. Pambihira naman, nagbayad naman ako ah. Ngayon ka lang nagbayad, hindi ka na makakaulit sa pag-uutang mo dahil hindi na kita papautangin. Umalis ka na nga dito, baka hindi pa ako mabilhan dahil sa kakautang mo. Wala sanang bumili sa'yo! Sigaw niya habang papalayo sa tindahan ni Aling Jenny. Nagising si Greg sa ingay ng kanyang alarm clock. Kahit antok pa ay pinilit niyang bumangon para maligo at pagkatapos ay maghapon na titigan ng mga larawan sa isang photo album. Ang mga larawan na naroon ay picture nila ng kanyang fiancé na asawa na sana niya ngayon. Pero sadya sigurong maramot sa kanyang tadhana dahil kinuha kagad sa kanya ang pinakamamahal niyang babae. Siguro kung hindi ito namatay ay baka may anak na sila ngayon. Bumangon siya at dumiretso sa banyo, agad niyang hinubad ang lahat ng saplot at itinapat ang katawan sa dutya. Kapag Kuwan, ay tumingala para salubungin ang pagbagsak ng tubig sa kanyang mukha.
Na magsawa, saka lamang siya lumabas ng banyo. Nagpunas ng katawan at kumuha ng may susuot. Nang matapos sa pagbihis, agad niyang kinuha ang photo album sa ibabaw ng lamesitang nakadikit lang sa kanyang kama. Binuklat niya yon at ayun na naman siya. Paulit-ulit na tinititigan ang mga larawan ng namayapang kasintahan. Sabi ng kanyang ina, darating daw ang araw na malilimutan niya rin si Jessica at makakahanap ng panibagong mamahalin. Ngunit ipinag-iita niya pa rin sa kanyang ina na wala na siyang iibigin pang iba, kundi tanging si Jessica lamang. 1 taon na siya nagkukulong sa loob ng kanyang silid at 1 taon na rin siyang hindi nakakapagpagupit ng kanyang buhok. Sa tuwing papasok ang kanyang ina sa silid niyang iyon, ay sinasabihan siya nitong lumabas man lang ng silid na yon. Para makalanghap naman daw siya ng sariwang hangin. Ngunit hindi niya yon pinansin. At kahit sa pagkain ay dinadalhan na lang siya ng kanilang katulong na si Nanay Gloria. Kapag naman maglilinis ng kanyang silid, ay doon siya naglalagi sa banyo. Nagkukulong kapag alam niyang tapos na sa paglinis sa kanyang silid ang katulong, saka lamang siya lumalabas ng banyo. Lagi rin siyang binibisita ng kanyang kaibigan na si Diego. Kahit anong yaya nito sa kanya na pumunta kung saan na bar, ay ayaw niya ring sumama. 2 buwan na rin palang hindi nakabisita sa kanyang kaibigan. Ipinagkibit-balikat na lamang niya yon dahil iyon naman talagang gusto niya. Ang mapag-isa. Ayaw niyang may nang iistorbo sa kanya. Kahit nga ang kanyang ina, kapag sobrang inis na siya, ay pinapalabasan niya ito ng silid. Simula kasi nang mamatay si Jessica, ay para na rin siyang namatay. Lahat ng mga pangarap nilang dalawa ay naglaho. Pumalik sa alaala niya, sinabi sa kanya ni Jessica noon, kapag ulyanin ka na, pilit ko pa rin ipapaalala sa iyo mga bagay na lagi tayo magkasama. Hindi ako magsasawa na mahalin at alagaan ka kapag tumanda na tayong dalawa. Pero paano na siya nito maaalagaan kapag tumanda at naging ulyanin na siya? Eh hindi pa nga sila na ikakasal, ay iniwan na siya agad nito. Hindi na malaya ni Greg na may pumatak na pananluha sa kanyang mga mata. Kapag kuwan, ay tumingala siya. I miss you so much. I wish what happened was just a dream. Pagkasabi niyon, ay itinabi na niya ang photo album at inayos ang sarili. Tinignan niya ang orasan na nakasabit sa dingding. Mag-aalas 8 na pala ng umaga. Kailangan na niyang pumasok sa banyo dahil papasok na maglilinis sa kanyang silid. Unang araw ni Mighty sa kanyang trabaho. Ang unang pinagawa sa kanya ng amo ay linisin ang kwarto sa itaas at agad niya namang sinunod ang utos ng amo. Kaya heto siya ngayon sa silid na sinasabi ni Ma'am Nympha. Parang hindi naman yun marumi, ni Alikabok siguro ay mahihina dahil sobrang linis naman yun. Nakita niya ang kama na magulo, kaya agad niyang inayos yun. Pati na rin ang tuwalyang nasa bedside table lang na nakapatong. Sino naman kaya dito natutulog? Tanong niya sa kanyang sarili. Inilipot niya pa ang paningin sa buong silid. Na hinuha niya ay lalaki ang nagmamay-ari niyon dahil sa design ng kwarto. Nang matapos sa paglilinis, isang pasada pa ang kanyang ginawang pagtingin sa buong paligid. Nang makontento, napangiti na lamang siya. Hindi naman pala nakakapagod maglinis dito, kaya maaga akong matatapos sa paglalaba ko ngayon. Tinignan niya ang laundry basket, wala naman siya nakita doon sa silid. Naisip niyang nasa loob yun ng CR. Kaya walang pagdadalawang isip na binuksan niya ang CR at pumasok. Nang tinignan ang likod ng pinto, ganun na lang ang kanyang pagkagulat dahil may isang gwapong nilalang sa loob ng banyo. Mamasa-masa pa ang buhok nito. Imbes na magulat, tinabig niya ang lalaki. Ayaw niyang ipakita rito na natulala siya sa kagwapuhan nito. Tabi! Nangunot naman na noon ang binata. Who are you? Tanong ng binata sa kanya. Pinamaywangan niya ito kapag kuwan ay nagsalita. Ako lang naman ang bagong tagalinis ng kwarto mo at tagalabas sa bahay na ito. May problema ba? Tinitigan na lamang siya ng binata mula ulo hanggang paa. Nailang siya nang tumigil ang mga mata nito sa kanyang parteng dibdib. At dahil sa inis, bigla na lamang niya itong nasampal na walang pakundangan. Bastos! Nang makuha ang labahin, dali-dali siyang lumabas ng banyo at lumabas din ang silid na yon. Nang maisara ang pinto, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ano naman kung magalit siya? Wala rin akong pakialam kung ipatanggal niya agad ako sa trabaho. At least, nakapag-advance na ako ng pambayad kay Aling Jenny. Saad sa mahinang boses.
Oh, Mighty, tapos ka na ba maglinis sa silid ni Sir Greg? Boses yun ng Ana katulong din doon sa bahay na iyon. Ah, oo, kinuha ko na rin itong labahin niya para may sabay sa lalaban ko ngayon. Sige, mauna na ako sa'yo. Pagkasabi niyon ay agad na siyang bumaba at dumiretso sa likod para maglaba. Habang isinasalang ang mga puting damit sa washing machine, binasa niya rin muna ang maliit tulad ng bra ni Ma'am Nympha at boxer ni Greg. Napangiwi siya na makita ang mga briefs ng binata. Pikit matang hinawak yon at inilagay sa batya na may tubig. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng trabahong to, hindi ko hahawakan ng salawal mong impakto ka. Wika niya naman sa kanyang sarili. Hindi pa rin makapaniwala si Greg na sinampal siya ng kanilang bagong kasambahay. Napahawak ulit siya sa kanyang pisngi na hanggang sa mga oras na yon ay ramdam niya pa rin ang sakit. Parang pumaon pa ata ang kamay ng babae na yon sa kanyang mukha. Tinignan niya ang kanyang mukha sa salamin. Ganun na lang ang kanyang pagkabigla na makitang namumula yon. Kaya sobrang inis ay lumabas siya ng silid niya at gagantihan niya ang babaeng yon. Abala naman sa pagsasampay ng mga damit ang dalaga. Medyo nakataas ng konti ang kanyang damit sa may bandang likuran dahil naiinitan siya. Hindi rin kasi siya sanay na magsuot ng uniform na katulad kina Aling Gloria at Ana. Sinabi naman niya yon kay Ma'am Nympha. Hindi naman ito kumontra sa mga ayaw niya. Bagkus ay natatawa pa ito nang sabihin niyang mas sanay siya magsuot na butas-butas na damit. Nasa kusina si Aling Gloria at nagluluto ng pananghalian nila. Nana, sino ang bagong katulong natin? Halos tumulon sa gulat ang matanda. Iho, Greg, totoo ba? Lumabas ka na sa silid mo? Imbes na sagutin siya ng matanda, ay yun pang unang tinanong sa kanya. Sino ang bagong katulong natin? Si Mighty ba ang tinutukoy mo? Nakangiting lumapit ito sa kanya. Halika, luto na tong paborito mong menudo. Kumain ka muna. Panigurado ako matutuwa ang mama mo kapag nalaman niya lumabas ka na ng silid mo. Hindi pa ako nagugutom. Nasaan ho yung bagong katulong? Nasa likod, naglalaba. Gusto mo bang tawagin ko siya? Wag na ho. Ako na lang pupunta sa kanya. Pagkasabi niyon, agad na siyang pumunta sa likod ng bahay. Naabutan na niyang nagsasampay na ito. Nakita niya rin na nakataas ang damit ito sa may bandang likuran, kaya kitang-kita niya ang hubog ng balakang nito at ang pawis na dumadausdos pababa. Makinis din ang katawan, kaso mababa lang ang dalaga. Siguro hanggang balikat niya lang ito. Nakita niyang nahirapan itong isampay ang kumot dahil hindi nito abot ang sampayan. Kaya lumapit siya dito para tulungan ito. Pero nang kunin niya ito ang kumot, ay bigla ito nagulat kaya nasikaran siya nito malapit sa kanyang pagkalalaki. Kaya namilipit siya sa sakit at napasigaw. Nakita niyang tumakbo ito papasok sa kabahayan. Nana Gloria! Tanging naisigaw na lamang ng dalaga habang papasok sa loob ng mansyon. Ano kayang magandang hangin at napalabas ka na sa lungga mo, iho? Tanong ni Nympha sa anak nito. No, I thought it would be better if I could breathe fresh air. Siya nga pala, Nana Gloria. Asan ba si Mighty? Nako, kanina batang yon. Bigla na lang nagsisigaw habang papasok dito sa loob. Hindi mapakali, kaya yon ayaw lumabas sa kanyang silid. Pagkukulong na lang daw siya doon maghapon. Nang marinig ng binata ang pangalan ng bansot nilang bagong kasambahay, ay bigla na namang uminit ang kanyang ulo. Dahil sa ginawa nitong pagsipa sa pagitan ng kanyang hita, muntik nang mapuruhan ang kanyang alaga. O iho, natahimik ka. May problema ba? Ay siya nga pala, may bago akong kinuhang katulong. Siya na lagi maglilinis ng silid mo at siya rin ang labandera natin. Sinabihan ko na yun si Mighty na ang mga damit mo ay sinasabay sa mga labahin ko. Mamaya kapag lumabas siya, ipapakilala ko siya sa iyo. Gusto ko siyang maingay, masarap, kausap, hindi na uubusan ng sasabihin. Mahabang saad ni Nympha sa anak. Nakita ko na siya at pinagbuhatan niya ako ng kamay. Tapos kaninang umaga, sinampal niya ako. Tapos ngayon, tinadyakan niya pa ako, gusto ko lang naman siyang tulungan. Ang dalawang matanda na kasama niya sa kusina ay hindi mapigilan ng paghagalpak ng tawa, kaya mas lalo pa siya nainis na magsalita pa ang kanyang ina. You know, son, I think you and Mighty will get along because she's very loud and you're quiet. Sa tingin niyo ba makakasundo kang bansot na yon? Never. Giit niya sa ina at ipinagpatuloy na ang pagkain. Hindi na rin pa imimik ang kanyang ina. Nang matapos kumain, ay dumiretso na siya sa kanyang silid, humiga at kinuha ang kanyang cellphone.
Pagbukas niyon, mukha ng kanyang fiancé ang agad na bumungad sa kanya. May gumuhit na naman na lungkot sa kanyang mga mata. Kailan ba siya makakawala sa alaala ng kanyang pumanaw na nobya? Naipikit niya ang kanyang mga mata at kapag kuwan ay napailing. Siguro, kailangan na kitang burahin sa isipan ko, pero hindi sa puso ko. Anya sa kanyang sarili habang nakapikit. Iminulat niya ang kanyang mga mata na napagdesisyonan na burahin na ang mga litrato nilang dalawa ni Jessica. Ilan sandali niya pang tinitigan ang mukha ng namayapang nobya at saka pinindot ang clear all. Nang mabura lahat ng pictures sa photos, tinawagan niya ang number ni Diego. Nakailang ring muna ang kabilang linya bago yun sinagot. Dapat na ba ako magpa-party? Bungad agad sa kanya ni Diego sa kabilang linya. What? Pumahalakhak naman si Diego. Himala, napatawag ka. Siguro ngayon mo lang na-realize na boring palang magstay sa loob ng 1 taon dyan sa 4 na sulok ng kwarto mo. Pwede ba, Diego? Tigilan mo ko. Okay, now tell me, why you were called? Gagawin ka ba mamayang gabi? Wala naman, mamaya nga pauwi na ako dahil boring dito para sa opisina. Ayoko talagang matrap sa isang lugar na walang kasamang babae. Pagkasabi niyon, saka sinabayan pa ng halakhak ang kalokohan nito. Then tonight, let's go to the bar because I miss the taste of alcohol. Oh, totoo ba yan? Baka naman ginugutay mo lang ako, masasapak talaga kita, Greg. At dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan, ay naaalala naman niya ang kanilang bagong katulong dahil sa ginawa nitong pagsampal sa kanya. Bukod tangi lang itong babae na nakagawa sa kanya ng ganun. At dahil sa naalala bigla na naman siyang nainis sa babaeng yun. Mahigit 1 buwan ang namamasukan si Mighty sa pamilyang Villanova. Hindi naman siya pagod dahil minsan ay tinutulungan siya ni Ana sa kanyang paglalaba kapag tapos na ito sa mga gawain o kaya ay wala na itong ginagawa. Lagi ring busy ang kanyang amo na si Ma'am Nympha at ang anak naman itong si Greg, busy na rin sa kumpanya ng mga ito. Parang hindi na nagkikita ang mag-ina. Dahil kung nauuna mang umuwi ang ginang, diretso na lamang ito sa silid at matutulog. Ganon din ang ginagawa ng binata. Pero minsan, nagbabangayan pa rin sila kapag trip nitong asarin siya kapag nandoon lang sa bahay ang binata. Tulad na lamang ngayon. Tapos na siya sa mga gawain niya kaya napagpasyahan niyang magkulong na rin sa maid's quarter nila. Wala si Ana dahil day off ng huling araw na yon. Hinihila na sana siya ng antok nang biglang may kumatok ng sunod-sunod sa kanyang silid. Kaya sa sobrang inis, kinuha niya ang baso na may laman ng tubig. Hilig na niya talaga magdala na maiinom sa silid niya dahil mauhawin kasi siya. Kaya sa pagkayamot niya ay binuksan niya ang pinto at sabay tapon sa mukha ng kung sinong pilato ang istorbo sa kanya. Nababagot na sa kakahintay si Greg ng kanyang pinagawang juice kay Mighty. Halos mag-iisang oras na siya naghihintay sa dalaga. Kaya inis na bumaba siya at hinanap ang dalaga, ngunit wala naman ito sa kusina. Tinignan niya rin ito sa likod bahay. Wala rin ito doon. Kaya pumunta siya sa maid's quarter, halos mabutas ang pinto sa kakakatok niya. Hindi naman nagtagal, bumukas nga ang pinto, pero nagulat siya dahil may bigla na lang tumilapon sa kanyang mukha. Naisuklay niya sa buhok ang kanyang kamay at masamang tinitigan ng dalaga. Dahil sa galit na nararamdaman, ay bigla niyang hinablot ang braso ng dalaga, dahilan para mapadaing ito sa sakit. Ngunit sa nangunot ang kanyang noo dahil napakainit ang katawan nito. Ang galit na naramdaman kanina ay biglang naglaho. Napalitan niyon ng pag-aalala. Sinalat ng binata ang noo ng dalaga. Ganun na lang ang pagkabigla niya nang makumpirmang may lagnat nga ito. Bakit hindi mo sinabi na may sakit ka pala? Tara, dadaling kita sa ospital. Ana nag-aalalang binata. Tinabig naman ni Mighty ang kamay ng binata. Napagod lang siguro ko, tsaka lagnat lang to no, malayo to sa bituka. Why are you so stubborn? Pahinga lang to, kaya pwede ba bumalik ka na sa kwarto mo? Akmang isasara na sana niya ang pinto, ngunit hinarang ng binata ang katawan nito sa pinto. Pwede ba sir? Gusto ko nang magpahinga, pakiusap lang ho. Iwan niyo na ako dito, kaya ko naman ang sarili ko. Pagkasabi niyon, isinara na niya ang pinto at bumalik sa pagkakahiga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ilan sandali lang ay hinila na siya ng antok. Napailing na lang ang binata nang pinagsaran siya ng pinto ng dalaga. Wala pa naman si Ana ngayon at day off daw nito, sabi ni Nana Gloria. Imbes na dumiretso sa itaas, ay sa kusina siya pumunta para ipagluto ng sopas ng dalaga.
Naabutan siya ni Nana Gloria na nagluluto sa kusina. "Oh, iho, bakit hindi mo sinabi na nagugutom ka pala? Eh di sana ipinagluto kita. Ako na magpapatuloy niyan." Saad ng matanda sa kanya. "Tapos na ho ito. Pasuyo na lang po ng mga kalat. Ay siya nga po pala. Bakit pinaglaba pa si Mighty kanina? Eh may sakit pala siya. Ito nga po, niluto ko para sa kanya. Ang taas ng lagnat niya. Dadaling ko sana siya sa ospital pero ang tigas ng ulo." Iiling-iling na sabi ng binata. "Nako, tamang-tama yan niluto mo. Sige na, puntahan mo na siya sa silid niya at ako nang bahala dito mag-ayos." Agad yan naman tinalikuran ng matanda at tinuwan silid ng dalaga. Buti na lamang at hindi yun nakalock. Ginising niya ito pero tanging ungo lamang ang sinagot ito. Iminulat saglit ito ang mga mata at pumikit ulit. Inalalayan niya ito makaupo at sinubukan na rin. Nang matapos kumain ng dalaga, nagpakuha siya kay Nana Gloria ng maligamgam na tubig para punasan ito. Nagising si Mighty dahil kumakalamang kanyang tiyan. Sa biglaang bangon niya ay medyo nahilo siya kaya napahiga ulit siya. Ang pagkakatanda niya kasi ay nakipag-argumento pa siya sa binata bago ito pinagsarhan ng pinto. At pagkatapos niyon ay hindi na niya alam ang mga nangyari. Basta, natatandaan niya, pinaupo siya ng binata at sinubuan pagkatapos niyang kumain, pinainom siya ng gamot nito. "Salamat naman at gising ka na, dahil kung hindi ipapadala na sana kita kay Greg sa ospital." Saad ni Ma'am Nympha, nakapasok na pala ito sa kanyang silid dahil hindi niya namamalayan. "Lagnat lang naman ho yun, malayo sa bituka." Saad niya sa ginang habang nakangiti. "Alam mo bang hindi mapakali si Greg dahil 2 araw kang tulog ni hindi na ngayon pumasok sa opisina para lang bantayan ka. Ngayon nga pumunta ng bayan para lang bumili ng mga prutas para daw kung sakaling magising ka ay makain mo yon." Dahil sa sinabi ng ginang sa kanya, bigla siya nakaramdam ng kaunting kilig dahil sa mga ginawa ng binata habang siya'y 2 araw na wala pang malay. "Alam mo bang sa'yo lang yung nag-alala ng ganito? Dahil nung magkasakit si Jessica, hindi naman lang yun pinag-aksayahan ng panahon. Bagkus ay nasa opisina siya ng mga sandaling yon. Pero sa'yo, ibang pag-aalagang ibinibigay niya sa'yo habang natutulog ka ng 2 araw. Siya na rin na nagpunas ng katawan mo at nagpalit ng damit mo." Biglang napatingin ng dalaga sa kanyang sarili. Ganun na lamang ang kanyang pagkabigla. Nakaterno na pala siya na pantulog, ngunit mas lalo siya nagulat na mapagtantong hindi naman niya yun gamit. Ibig bang sabihin yon ay binili pa ng binata ang kanyang suot ngayon? At kung ito ang nagpalit sa kanya, ibig sabihin ay nakita na ng binata ang kanyang hubot-hubad na katawan? Pakiramdam niya ay namula lahat ng kanyang buong katawan hanggang sa kaloob-looban. "By the way, iiwan na muna kita ha, kasi may meeting pa ako ngayon na hahabulin. Maya-maya lang ay darating na rin si Greg, siya na bahala sa'yo." Kinindatan pa siya ng ginang bago siya iwan nito. 3 araw ang makalipas, naging okay na ang pakiramdam ni Mighty. Nakakapaglinis at nakakapaglaban na siya ulit. Paakyat siya sa itaas para linisan ang silid ng binata. Saktong pagbukas niya ng pinto, ganun na lang ang kanyang pagabigla na makitang walang kasaplot-saplot ang binata. Ilan sandali bago siya napasigaw ng malakas. "Ah! Bakit ba nakahubad ka? Hindi natuloy virgin ang mga mata ko. Magbihis ka nga!" Agad naman na nataranta ang binata at ipinilupot sa katawan nito ang tuwalya. Bakit ba kasi hindi ka marunong kumatok? Bigla-bigla ka na lang pumapasok." Inis sa pagkakasabi ng binata sa dalaga. Ikaw tong hindi naglalak ng pinto. Kung nakalak sana ang pinto, di sana hindi ako makakapasok dito." "Open your eyes first. I'm not naked anymore." Dahan-dahan namang iminulat ng dalaga ang mga mata. Ang akala niya ay nakadamit na ito, pero itinapis lang pala nito ang tuwalya sa balakang. Ngayon niya lang nakita ang katawan nito. Ang mga abs nito na malalaki, ang pagkakaumbok sa tiyan nito, parang ang sarap himasin yon. Napatitig siya doon at isang malakas sa tikhim ang kanyang narinig. Saka lang niya na-realize na nakatitig na pala siya dito ng matagal. "Is my body that beautiful for you to stare at like that?" Dahil sa sinabi nito, para napahiya siya kaya imbes na linisin ang silid dito, iniwan na lamang niya ito at nagmamadali siyang makababa dahil ramdam niya ang pamumula ng kanyang buong mukha. Narinig niya pa ang paghalakhak nito. "Mighty, iha, may boyfriend ka na ba?" Derechahang tanong sa kanya ni Ma'am Nympha habang nasa sala ito nagbabasa ng magazine at siya naman ay inako ang paglilinis ni Ana dahil masama daw ang pakiramdam nito. Kaya nagpresenta siyang siya muna ang gagawa ng mga gawain nito
Tutal naman daw ay lagi naman siyang tinutulungan ng huli. Napalingon siya sa ginang kapag kuwan ay ibinalik ang atensyon sa paglilinis ng mga picture na nasa ibabaw ng mga pasimano. Kasi kung wala pa, available naman ang anak ko. Patuloy pa ng ginang. Itinigil naman ng dalagang ginagawa at hinarap ang ginang. Ma'am Nympha, trabaho ang ipinunta ko rito, hindi ang pakikipagnobyo sa anak niyong ermitanyo. Ay saka hindi ko type ang anak niyo, lalo na kung mahabang buhok. Walang pakundangan na sabi niya sa ginang. Ikinibit-balikat na lamang ng ginang ang kanyang mga sinabi. Maiwan ko na ho kayo kasi maglilinis pa ako sa itaas. Magalang niyang paalam sa amo. Nakadroga ba siya? Katulong lang nila ako tapos irereto niya sa akin ang anak niya. Wika ni Mighty sa sarili habang paakyat sa itaas. Next time, sa bahay naman tayo mag-inom. Ako na lang lagi ang pumupunta sa'yo dito. Kaya sa susunod na mag-iinom tayo, doon na rin tayo sa bahay. Mahabang sabi ni Diego kay Greg. Sure, next time sa bahay mo naman. Dati-rati naman, mas gusto mo pang mag-inom sa bar kesa dito sa bahay niyo. Kasi ayaw mo, sineser mo ng kanitita. Anito kay Greg. Diego, ang panahon lumilipas. Tignan mo ako ngayon, naging okay din pagkatapos mo wala si Jessica. Heto ako ngayon sa harapan, nakakasama na sa pag-inom sa'yo. Pero ayoko na mga bar-bar na yan. Ayoko na na maingay. Gusto ko tahimik lang. Mahabang paliwanag naman ni Greg sa kaibigan nito si Diego. Tinawagan niya ito kanina para yayaing mag-inom. Ang akala ni Diego ay sa bar sila pupunta, ngunit ang sabihin niyan dito nang sila mag-iinom sa bahay, parang nagdalawang isip pa itong pumunta, kundi hindi pa niya ito pinilit ay parang walang balak talaga itong pumunta. Ang totoo kasi niyan, ayaw niyang mawala sa paningin niya ang dalaga nilang katulong na si Mighty. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit nagkakaganon siya sa dalaga. Gusto niya itong lagi nakikita at lagi makausap. Ngunit sa tuwing nagkakalapit sila, puro bangayan naman na nangyayari. Tulad na lamang kanina habang naglilinis ito sa silid niya. Gusto niya lang naman makausap ito habang naglilinis sa kanyang silid ang dalaga. Ngunit hindi niya pa natatapos ang sasabihin, sininghala na agad siya ng dalaga. At agad nitong minadali ang paglilinis para lang makalabas sa silid niyang yon. Gusto niyang tanungin ng dalaga kung bakit lagi na lang itong galit sa kanya. Wala naman siya natatandaan na ginawa niya ito ng masama para magalit ito sa kanya. Bagkus ay inalagaan niya pa nga ito kung nagkasakit ito. Halos hindi humihinga ang dalaga nang nililinis niya suka sa silid ni Greg dahil sa sobrang kalasingan. Hindi na ito umabot sa banyo kaya doon na lang sa silid ito inilabas lahat ang isinuka. Habang minamap ng dalaga ang sahig, siya namang pagbukas ng banyo, napabaling siya doon. Ang akala niya ay nasa office ng binata, pero bakit nandun pa rin ito? Hindi ba ito ngayon papasok? Buti naman nilinis mo na yan. Sobrang bawo na eh. Siya nga pala, pagkatapos mo dyan, pwedeng palitan mo na rin ang bedsheet ng kama ko. Saad ng binata sa kanya. Sige sir. Maiksing sagot ng dalaga. Dumiretso ang binata sa kama nito at naupo doon habang tinitignan si Mighty sa pagmamap ng sahig. Mighty, pwede ba ako magtanong? Napalingon naman dito ang dalaga, ngunit saglit lamang kapag kuwan ay ibinaling ulit ang atensyon sa ginagawa. Do you have a boyfriend? Natigil ang ginagawa ng dalaga at nilingon ulit ang binata sa pangalawang pagkakataon. Bakit mo naman naitanong? Nakatas ang kilay na sabi ng dalaga dito. Nagkabit-balikat lamang ang binata. Ilan sandali pa lumipas bago ulit nagsalita ang binata. Kung pwede sana akong... Hindi na naituloy ang sasabihin nito dahil nagsalita ang dalaga. Ay siya nga pala sir, ibabalik ko na ho yung pinasuot niya sa akin na ternong pantulog. Nilaban ko na ho yun. Medyo namula pa ang dalaga dahil bumalik na naman sa alaala niya kung paano siya bihisan ng binata nung nagkasakit siya. Bigay ko na yun sa'yo, bakit mo pa binabalik? Masanay ho akong natutulog na butas-butas ang suot kahit hindi yun kunin. Hindi ko rin naman gagamitin dahil ayokong gamitin at hindi ako sanay. Mahabang litanya niya sa binata. Tumayo ang binata sa pagkakaupo at nilapitan siya. Napatras pa ang dalaga dahil halos tumikit na ang kanyang mukha sa malapad nitong dibdib. Kapag lumalapit talaga ito sa kanya, halos maputulan siya ng hininga dahil sa sobrang kaba. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n ang kanyang nararamdaman sa tuwing lumalapit ito sa kanya. Simula ngayon, gagamitin mo na ang mga binibigay ko sa'yo dahil kung hindi. Pinutol pa nito ang sasabihin kapag kuwan ay pinadapo pa nito ang hindotoro sa balikat ng dalaga. Anong gagawin mo?
Pagkahamon naman ng dalaga kahit sobrang kinakabahan na siya sa ikinikilos ng binata. Yumuko ang binata at kapagawan ay may ibinulong sa kanya. Dahil kapag hindi mo yung ginamit, ako mismo susuton sa'yo. Bulong nito sa kanyang tainga. Halos manuyo naman ang balahibo niya sa buong katawan dahil dumidikit na ang mga labi nito sa kanyang tainga. Tiningala niya ito at hindi niya inaasahan ng biglang paghalik nito sa mga labi niya. At dahil sa pagkagulat, hindi agad siya nakapagprotesta. Hindi mapigilan ng binata na halikan ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit niya yun ginagawa. Ang buong akala niya ay itutulak siya ng dalaga. Ngunit mas nagulat siya nang tumugon ito sa halik niya. Kaya mas lalong kinabig niya ang katawan nito para mapalapit pa sa katawan niya. Naikawit na rin ng dalaga ang mga kamay nito sa kanyang leeg. Ginalugan niya ang bibig nito at sinipsip ang dila ng dalaga na animoy parang candy. Pero mas nasarapan pa yata siya sa dila ng dalaga kaysa sa candy. Narinig niyang napaungol ito, mas lalo niya nilaliman ang paghalik nito. Napahawak na siya sa isang dibdib ng dalaga na mapasinghap ulit ito sa kanyang ginawa. Kaya naman ay bigla siya nitong naitulak palayo. Kapag kuwan ay sinampal siya sa pangalawang pagkakataon. Agad na ring lumabas ang dalaga. Naiwang sa po ng binata ang kanyang pisnging sinampal ng dalaga. Imbis na magalit ay napangiti pa siya. Simula nang halikan siya ni Greg, lagi na lang siya nakatulala. At kapag kinakausap siya ni Ana o kaya ni Nana Gloria, palaging, ha? Ang naisasagot niya. Kaya kung minsan, napapagalitan na siya ni Nana Gloria, tulad na lamang ngayon. Inutusan siyang magdilig ng mga halaman at pakainin ang alagang aso ni Ma'am Nympha. Ngunit nakalimutan niya yon, kaya walang humpay na sermon ang inabot niya kay Nana Gloria. Maiti, ano ba nangyayari sa'yo at lagi ka nalang tulala kung minsan naman ay nakikita kitang ngumingiti mag-isa? Aba, parang may mali na yata ang pagiting mag-isa lang kahit wala namang kausap. Nababalo ka na ba? Nana Gloria naman, hindi ako nababaliw. Naalala ko lang kasi yung napanood kong K-drama. Sobrang nakakakilig ho kasi, kaya pati hanggang ngayon hindi mawala sa isipan ko ang moment ang dalawang bida. Mahabang paliwanag niya kay Nana Gloria habang naghihimay ng sitaw na ilalahok sa niluluto ni Nana Gloria. Ay, nanonood ka rin pala ng ganun? Pareho tayo, lalo na kapag nasa moment na hinalikan ng bidang lalaki ang bidang babae. Sobrang kinikilig din ako kapag ganun ang eksena. Sang-ayon naman ni Ana. Napangiwi na lang siya dahil pinatulang pa nito ang kasinungalingan niya. Ang totoo kasi ng kanyang pagngiti na mag-isa sa tuwing naaalala niya ay yung paghalik sa kanya ni Greg. Kaya para kayong mga baliw, wika ni Nana Gloria. Hindi lang isang beses kundi maraming beses na kita nakikita nakangiti sa kawalan. Nababaliw na ba ang kaibigan ko? Hindi na malaya ni Greg na nakapasok na pala ito sa kanyang office. Tinignan niya ito pero hindi pa rin mawala-wala ang ngiti sa kanyang mga labi. What's up? Why are you here? Nakangiting tanong pa rin ni Greg sa kaibigan. Wala, gusto ko lang magtambay dito sa office mo. Pwede ba? Hindi naman kita isot mo yun. Pauwi na ako. Tinignan niya ang oras sa kanyang pambisig na relo. Kapag kuwan ay tumayo at inayos sa mga papers na nasa mesa niya. Kung gusto mo dito magtambay, okay lang. Basta huwag lang mangingialam sa mga gamit ko dito. Paano? Mauna na ako. Hindi na niya hinintay na magsalita si Diego. Iniwan na niya ito sa kanyang opisina. Excited pa naman kasi siyang umuwi dahil makikita na naman niya ang babaeng laging laman ng kanyang isipan. Siguro nga sa maghapong nasa office siya ay si Mighty pa rin ang nasa isip niya. Kaninang binabasa niya ang pinapipirmahan sa kanya ng kanyang sekretary, hindi niya yun maintindihan dahil ang kanyang isipan ay nasa dalaga lang. Habang nagmamaneho, napabuntong hininga na lang siya. Isang sandali pa ay nasa tapat na siya ng bahay. Nagbusina. Bumukas naman agad ang gate at pinasok ang sasakyan. Nang makababa, agad siya nagtungo sa maid's quarter imbes na sa kanyang silid. Ilang katok pa ang ginawa niya bago bumukas ang pinto. Pumasok siya sa loob at inilak yun. Matutulog sana si Mighty nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang silid. Pagbukas niya ng pinto, ganun na lang ang pagkagulat niya nang mabungaran ng binata at bigla na lang itong pumasok sa kanyang silid at inilak pa nito ang pinto. Kinabahan dahil baka may nakakita sa binata na pumasok ito sa silid niya. Walang ano-ano'y, bigla na lang siyang siniil ng halik ng binata. Saglit lang naman yon.
at tinitigan siya sa mukha kapag Juan ay nagsalita. Hindi ko alam kung bakit lagi ko nalang hinahanap-hanap ang mga matatamis mong mga labi. Mighty, pakiramdam ko kapag hindi ko matitikman, para ba ako mababaliw? Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasagutin mo ko. Can you be my girlfriend? No, my girl in my life forever. Hindi makapagsalita ang dalaga dahil sa mga sinasabi sa kanya ng binata. Para siya na estatwa sa kanyang kinatatayuan. Hinawakan siya sa balikat ni Greg at niyugyog. Do you have anything to say? Ngunit nanatiling nakatitig lamang si Mighty kay Greg. Kahit ilang beses pa ako mabasted, hindi pa rin ako susuko sa panliligaw sa'yo hanggang sa magsawa ka at mapilitan sagutin ako. Nakangiting saad pa ng binata sa kanya. Pumiksi ang dalaga sa pagkakahawak sa kanyang balikat ni Greg. Nababaliw ka na ba? Isang hamak na katulong niyo lang ako. Ang dami-daming babae dyan na mas maganda ang buhay at mas magaganda kaysa sa akin. Natulad kong katulong lang. Kung pinagtitripan mo lang ako, umalis ka na kung ayaw mo, mapatukan pa kita. Galit na sabi ng dalaga at humiga sa kama. Ipinatong ang isang unan sa mukha para iwasan ang pagkakatitig ng binata sa kanya. Ilang sandali pa, ang akala ng dalaga ay lumabas na silid niya ang binata. Ngunit ganoon na lang ang pagkagulat niya nang tanggalin ng binata ang unan na nakapatong sa mukha niya at namalayan niyang nakakubabaw na pala sa kanya ang binata. Kung hindi kita makuha sa santong dasalan, sa santong paspasa na lang. Wala rin akong pakialam kung makita tayo dito ni Nana Gloria sa ganitong eksena. Sasagutin mo ba ako o hindi? Sisigaw ako dito! Banta ng dalaga kay Greg. Go ahead and shout, I don't care. At masisigaw na sana ang dalaga nang biglang hinalikan siya ng binata. Halos lumuwa ang mga mata ng dalaga dahil saktong pagbuka ng bibig niya ay sinabasib siya ng halik ng binata. Noong una ay nagpumiglas siya. Pinagtutulak niya ito sa dibdib, ngunit wala rin siya nagawa. Nang ilagay lang ng binata ang mga kamay niya sa kanyang uluhan at hawak ng isang kamay ng binata. Parang may naramdaman siyang tigas sa kanyang pusonan. Kinagat pa ng binata ang ibabang labi niya. Hindi naman yun masakit, ngunit napadaing siya. Dahilan para lalong galugurin ng binata ang kanyang bibig. Halos hindi na siya makahinga sa ginagawang paghalik sa kanya ng binata. Hinayaan na lamang niyang ginagawa nito, naging mapaghanap na rin ang isang kamay nito. Nang mahawakan nito ang isang dibdib niya, tumigil ito sa haplos. Binitawan din ito ang mga kamay niyang nakaangat sa may uluhan niya. At sa paghalik ay tumigil din ang binata. Kapag uwan ay tinitigan siya at nagsalita ito. Sabi mo itigil ko to. Ngayon din titigil ako. Anang binata sa malamyos na tinig. Ngunit walang salita lumabas sa bibig ng dalaga kaya hinalikan ulit siya ng binata. Hindi rin maintindihan ng dalaga kung bakit hindi siya tumututol sa sinabi nito. Bagkus ay mas nagugustuhan niya ngayon ang ginagawa sa kanya ng binata. Namalaya na lamang niya na hubad na pala ng binata ang kanyang mga saplot at kung paano nangyari yon ay hindi niya alam. Dahil siguro nakalimot agad siya sa mga halik na ibinibigay sa kanya ng binata. Bumaba ang mga labi ng binata sa tuktok ng kanyang dibdib. Kumawala ang mamunting ungol sa bibig niya. Mas lalo pang inigihan ng binata na animoy uhaw na sanggol ito. Na magsawa sa kanyang dibdib ay hinalikan ulit siya ng binata. Hindi rin namalayo ng dalaga na wala na rin pala itong saplot. Nang pumwesto ito sa kanyang mga hita, bigla siyang kinabahan. Are you ready? Tanong pa sa kanya ng binata. Ngunit hindi niya ito sinagot. Pinakatitigan niya lamang ang guwapong mukha nito. Ibinuka pa ng bahagya ng binata ang kanyang mga hita at saka ito pumwesto. Kinakabahan man sa anumang sakit ang maramdaman, iwinaksi niya ang isiping yon. Dahan-dahan pumasok sa kanyang binata dahilan para mapadaing siya sa sakit. Saktong may kumatok naman sa pinto ng kanyang silid at tinatawag siya sa boses na iyon ni Ana. Biglang tinakpan ng binata ang bibig niya para hindi makalikha ng ingay. Ngunit patuloy pa rin sa pagkatok ang nasa labas niyon at dahan-dahan pa rin pumapasok sa kanya ang binata. Halos napaangat ang kanyang likod sa kama dahil bigla yung ipinasok ng binata. Napasingit ulit siya ngunit nanatiling nakatakip pa rin ang kamay ng binata sa kanyang bibig. Hindi naman kinabahan sa kanilang ginagawa, mas kinakabahan siya baka bigla na lang bumukas ang pinto at makita sila ni Ana sa ganung sitwasyon.
Nang wala ng ingay na marinig mula sa labas, ay saka lang inalis ng binata ang kamay nito sa kanyang bibig. Kapag Juan ay nagsalita. Bakit hindi mo sinabi na? Hindi na natapos ang sinasabi ng binata, bagkus ay hinila pa ng dalaga ang batok ng binata at siya nang humalik dito. Habang tumatagal, ay wala na rin ang sakit na naramdaman niya kanina. Ibang kiliti ang pumalit doon na hindi niya maipaliwanag. At habang tumatagal ang binata sa kanyang loob, ay pabilis ng pabilis din ang galaw nito sa ibabaw niya. Hanggang sa maramdaman niya ang likidong lumabalabas sa kaibuturan niya. Pumagsak ang binata sa kanyang tabi. Ipinulupot naman ng dalaga ang kumot na naroon. Siguro naman, ngayon, hindi ka na makakatanggi pa sa panliligaw ko. Dahil ako ang unang lalaki sa buhay mo. At ayoko na rin maging girlfriend ka. Nagbago ng isip ko. Gusto na kitang maging asawa. At dahil sa sinabi ng binata, ay nakatulala lang siya dito. Anong klaseng titig yan? Tanong ng binata sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya makahanap ng sasabihin. Kaya hinalikan na lamang siya ng binata. Maingat at masuyo ang halik na ibinibigay ng binata sa kanya. Nang biglang bumukas ang pinto ng silid at ang ina ng binata ang nabungaran nila. Halos mawala ng kulay ang mukha ng dalaga dahil sa aktong nabungaran sila ng ginang. Ang akala niya ay magagalit ito at kakalagka rin siya palabas ng mansyon. Ngunit iban lumabas sa bibig nito. Salamat naman at dinidig din ng Diyos ang hiling ko. Halos gabi-gabi kong pinapanalangin ang bagay na to para magkaroon lang ng apo sa wakas. Natupad na rin ang hinihiling ko. Mahabang saad ng ginang sa kanila. Pareho pa sila ng binata. Napamaang lang sa ginang kapag Juan ay nagkatinginan at humalakhak. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!